Welcome sa channel, kamusta kayo? Ngayon, balik tayo sa isang nakakatakot na kwento. Si Lizzie Marriott, isang 19 anyos na estudyante, biglang nawala noong October 9, 2012. Pagkatapos ng klase, umuwi siya at iniwan ang isang sulat sa mesa. Nakasulat doon na pupunta siya sa kaibigan at babalik bago hating gabi. Pero di na siya bumalik. Makaraan ng ilang panahon, natagpuan ang kotse niya sa parking lot ng campus. Mukhang biglang nawala ang babae ng walang anumang bakas. Matapos ito, ang paghahanap sa nawawalang babae ay naging paghahanap na rin sa kanyang bangkay. Nalaman ng pulisya ang nakakadiring mga detalye ng kanyang pagkamatay. Ang pagiging bukas palad at friendly niya ay naging sanhi ng kanyang kapahamakan. Para kina Tony at Becky, naging tunay na bahagi na ng pamilya ang kanilang pamangkin. Upang makatipid sa tirahan, tumira si Lizzie kasama nila habang nag-aaral sa University of New Hampshire. Mahal na mahal ni Lizzie ang mga hayop sa dagat, kaya't pinili niyang maging marine biologist sa hinaharap. Naglipat siya sa Chester noong taglagas ng 2012, iniwan ang kanyang mga magulang na si Bob at Melissa Marriott sa Massachusetts. Magkaibang lugar, pero halos 2 oras lang ang layo. May maamong kalooban si Lizzie, mabait at matamis ang ugali, kaya't minahal siya ng lahat ng nakakakilala sa kanya. Tuwing umuuwi si Lizzie, masaya siyang bumabati na nasa bahay na ako, sabi ng kanyang tiyahin, na nagpapakita ng kanyang kasiyahan sa pagiging komportable ng dalaga sa kanila. Nalugod din si Lizzie sa kanyang bagong buhay sa Chester at sa trabaho niya sa Target, kung saan mabilis siyang naging kasundo ng mga kasamahan. Dito niya nakilala si Kate McDonald, 18 anyos na naging mabilis na kaibigan niya. Madalas silang magkasama pagkatapos ng trabaho. Noong October 9, nagkita ang magkaibigan at plano nilang maghapunan at manood ng pelikula. Gayunman, may nangyaring hindi inaasahan na nagbago ng kanilang gabi. Sumama si Seth Mazzella, 30 anyos at boyfriend ni Kate, sa kanilang pagkikita. Hindi nag-alala si Lizzie sa kanyang pagdating dahil masaya siya kapag magkakasama silang lahat. Si Seth ay may malawak na karanasan sa kabila ng pagiging consultant sa isang tindahan ng electronics. Nag-aral siya bilang emergency medical technician, may black belt sa karate at nagturo rin ng martial arts. Nagtapos din siya sa parehong universidad tulad ni Lizzie, pero sa larangan ng sining sa teatro. Pagpasok sa apartment ng mga kaibigan, hindi na lumabas si Lizzie. Matapos hindi siya bumalik sa inaasahang oras, naghintay ang kanyang mga kamag-anak hanggang sa kinabukasan. Nang wala pa rin siyang balita, nag-alala ang tiyahin at tiyo at kumontak sa mga magulang ni Lizzie, na walang impormasyon din. Agad silang pumunta sa Chester at nag-ulat sa pulisya ng pagkawala ng kanilang anak. Sumali sa paghahanap hindi lamang pulisya at kamag-anak, kundi pati na rin ang mga kaibigan ni Lizzie. Nagsimula ang investigasyon sa pagtatanong sa lahat ng kilala ni Lizzie. Sa kasamaang palad, hindi alam ng kanyang mga kamag-anak kung saan siya napunta. Ngunit dahil sa mga kaibigan niya, natukoy ang impormasyong ito. Sinabi ni Nate McNeil, isang kaibigan, na alam niya kung saan maaaring naroroon si Lizzie at tinuro si Kate McDonald. Sinabi rin niya na tinanong niya si Kate kung nasa kanya si Lizzie at sinabi nitong hindi. Kinuha ng mga detective ang kanyang testimonya at sinimulan ang pagsusuri sa bagong impormasyon. Samantala, natuklasan na walang aktibidad sa mga bangko ng babae at patay ang kanyang telepono. Tinanggal na ang unang teorya na maaaring naaksidente siya. Ilan lamang araw ang lumipas, natagpuan ang kanyang kotse. Sa parehong panahon, nag-anunsyo sina Bob at Melissa Marriott ng $10,000 na pabuya para sa sino mang makapagbigay ng impormasyon tungkol sa kanilang anak na si Lizzie. Matapos makipag-usap sa mga kaibigan at kasamahan ni Lizzie, natutunan ng mga investigador ang kakaibang impormasyon tungkol kina Kate at sa kanyang boyfriend. Agad pagkatapos nito, naaresto si Seth Mazzella. Sinabi ng mga kakilala ni na Lizzie at Kate na kamakailan lang ay palaging magkasama ang dalawang babae, ngunit tila magkaiba sila sa karakter at pananaw sa buhay. Si Lizzie ay mabait
at madaling makisama, samantalang si Kate naman ay mahiyain at mabalasik. Ang dahilan kung bakit sila nagkasama ay hindi malinaw. Sinabi ng mga matagal nang nagtatrabaho sa tindahan na hindi laging ganito si MacDonald. Pagkatapos magkaroon ng relasyon kay Seth, nagbago siya ng marami. Walang natagpo ang bakas ng dating kasiyahan at ligaya sa buhay ni Kate matapos siyang makipagrelasyon kay Seth Mazzella. Sa katunayan, naglimita pa siya sa pakikipag-ugnayan sa kanyang pamilya dahil sa hindi nila pagsang-ayon sa bagong boyfriend na may kakaibang ugali at hindi madaling makisama. Nagsimula ang relasyon ng dalawa noong 17 anyos pa si Kate. Pagdating ng 18 anyos, tumira sila ng magkasama sa apartment ni Mazzella sa Dover, New Hampshire. Bagamat binantayan ng pulisya ang magkasintahan, wala silang natuklasang kahanga-hangang detalye. Natutunan ng mga otoridad mula sa mga online profiles ng dalawa na ang kanilang relasyon ay hindi gaanong tradisyonal. Sa isang website, si Kate MacDonald, gamit ang pseudonym na Miss Scarlet Vampire Actress, nagpost ng advertisement na naghahanap sila ng live-in slave kasama ang kanyang partner. Ang advertisement ay naglalaman ng mga tungkulin tulad ng paglilinis ng bahay, paghuhugas ng pinggan, paglalaba, pagluluto, at pagiging handa para sa intimacy at kamanyakan sa anumang oras. Ipinakita ni Kate ang kanilang relasyon bilang dominant-submissive, kung saan si Seth ang dominant at siya ang submissive. Sa dulo ng advertisement, ipinakita ni Kate ang kanyang mga larawan na may gothic na estilo. Mula sa advertisement, lumalabas na ang kanilang ugnayan ay hindi batay sa pagmamahal at respeto, kundi sa kahihiyan at kamanyakan. Ito ang nagbigay ng kumpiyansa sa mga detectives na maaaring sangkot sila sa pagkawala ni Lizzie. Noong Oktubre 12, ang dalawang kabataan ay pinatawag para sa pagtatanong. Sila ay tinanong ng sabay, ngunit hiwalay sa isa't isa. Ito ay nakatulong sa investigasyon. Sa loob ng 2 oras, pinanindigan ni Kate na hindi niya nakita si Lizzie noong Oktubre 9. Pagkatapos nito, tumanggi na siyang magsalita ng lubusan. Samantala, mas madaldal si Seth. Itinanggi niya ang sinabi ni Kate at sinabi na si Marriott nga ay nandoon sa kanilang lugar noong araw na iyon. Gayunpaman, nangyari ang isang trahedya. Nung unang mga oras sa apartment, lahat ay maayos pa. Nanood sila ng sine at naglaro ng strip poker. Pagkatapos nito, nakipag-threesome sila. Ayon kay Seth, walang tumutol sa intimacy at handa ang lahat sa kamanyakan. Sa kalaunan, sa gitna ng proseso, itinali niya ang 2 babae, ngunit may nangyaring aksidente na nagresulta sa pagkamatay ni Lizzie. Dahil sa takot at pagkabigla, dinala nila ni Kate ang katawan sa Pierce Island at iniwan sa Piscataqua River. Pagkatapos ng mahabang interogasyon, sumama si Seth sa pulisya sa lugar kung saan ipinakita niya kung paano niya iniwan ang katawan. Noong Oktubre 13, sinampahan siya ng kaso ng pagpatay. Ang balitang ito ay lubhang nakakalungkot para sa mga magulang ni Lizzie. Sinabi ni Melissa Marriott na may pakiramdam siya ng hindi maganda, ngunit umaasa siya hanggang sa huling sandali. Sa parehong araw, isang candlelight vigil ang idinaos alay sa alaala ni Lizzie. Nagpasalamat si Bob Marriott sa mga dumalo at sinabi na ang mga dasal na ipinanalangin ngayon ay tutulong kay Lizzie na makahanap ng kapayapaan. Tinawag ni Bob si Lizzie na isang anghel na lumipad patungo sa langit. Naalala ni Nate, isang kaibigan na aktibong nakilahok sa paghahanap sa kanya, ang mga nakakatawang kwento ni Lizzie na laging nagpapagaan ng loob o nagbibigay ng ginhawa sa mahirap na mga sandali. Tinanggihan ng mga magulang ni Lizzie ang bersyon ng pagkamatay na ibinigay ni Mazzella. Nagdasal ang pamilya upang mahanap agad ng pulisya ang katawan ni Lizzie upang maayos na mailibing. Patuloy ang araw-araw na paghahanap kasama ng mga voluntaryo at pribadong detective. Dahil sa malalakas na agos ng ilog, malamang na naihatid na siya sa Atlantiko. Itinuloy ang investigasyon at isinagawa ang paghahanap sa apartment ni Mazzella at sa paligid.
Natuklasan ng mga detective ang kaguluhan sa bahay ng magkasintahan at ang interes ni Seth sa pangkukulam. Natagpuan sa basurahan ang isang bag ng mga gamit na naglalaman ng itim na leather gloves, isang sweatshirt na pag-aari ng namatay na kinilala ng pamilya, at men's underwear na may DNA traces ni na Seth at Lizzie. Ipinatunay nito ang intimate na relasyon ng dalawa. Bagamat hindi malinaw kung bakit nandoon ang leather gloves at kung ito ay bahagi ng isang love game, nagdududa ang mga awtoridad sa katotohanan ng mga salita ni Mazzella. Ngunit sa salaysay ni Kate MacDonald noong Oktubre 17, ibinunyag niya na pumunta si Lizzie sa kanilang lugar noong Oktubre 9. Sumama si Seth sa kanila at nanood sila ng sine bago naglaro ng strip poker. Sa paglipas ng laro, napagpasyahan nilang magkaroon ng intimate na relations. Sinabi ni Kate na mutual ang hangarin ng lahat. Nagsimula sa halik at lambingan. Inisip ni Seth na itali si Lizzie gamit ang lubid na pumayag naman siya at ipinakita pa ni Kate kung paano ito ginawa. Sa simula, maayos ang lahat ngunit bigla ang nagkaroon si Lizzie ng seizure at nawala ng malay. Nang buhatin ni na Seth at Kate, napagtanto nilang wala ng buhay si Lizzie. Mabilis at di inaasahang pangyayari ito na itinuturing ni MacDonald na aksidente lamang at walang dapat sisihin. Isang hindi inaasahang testigo sa katauhan ni Catherine Fish, dating kasintahan ni Seth Mazzella, ang lumitaw at nagbigay ng mahalagang impormasyon sa pulisya. Ayon kay Catherine, sinabi ni Seth sa kanya sa isa sa kanyang mga fantasya na siya ay may kakayahan sa pagpatay. Noong una, mukhang maasikaso si Seth at maalaga. Niligawan niya ito ng maganda, hindi nagtipid sa mga bulaklak at regalo. Napaka-charming niya sa usapan. Mabilis na nahulog ang loob ng dalaga sa magiliw na binata. Ngunit sa sandali ng kanilang unang intimacy, nalaman niya na siya ay nasa BDSM. Nagsimulang magpakita si Seth ng labis na kalupitan at kamanyakan. Minsan, ibinahagi niya ang kanyang mga iniisip at pantasya sa kanya. Sa isang ganoong pag-uusap, narinig ni Catherine ang isang kakilakilabot na pag-amin. Pagkatapos ay napagtanto ni Catherine na ang buhay niya ay nanganganib. Pinakita ni Seth ang mga fantasya niya sa pamamagitan ng paghawak ng mahigpit sa leeg ng dalaga. Nagmakaawa ang dalaga na bitawan siya, ngunit hindi siya tumigil at patuloy pa rin sa pagpisil. Ang pangyayaring ito sa wakas ay bumasag sa kanilang relasyon. Takot si Catherine Fish kay Seth at hindi agad nakapagdesisyon na tumakas. Matapos ang ilang buwan, naglakas siya ng loob at pinalad na makatakas papunta sa bahay ng kanyang mga magulang. Hindi na niya nakita si Seth muli. Noong Mayo 2014, si Seth Mazzella ay naharap sa korte at inaakusahan ng pagpaslang at pang-aabuso. Ilan sa mga testigo laban sa kanya ay kasama si Kate MacDonald na nahuli dahil sa obstruction of justice. Nang mag-alok ang piskalya ng magandang kasunduan kay Kate noong 2014, agad siyang pumayag. Ito ay kapalit ng pag-amin niya sa totoong nangyari sa apartment noong gabi ng Oktubre 9. Sa kasunduang ito, nabawasan ang posibleng 20 taong pagkakakulong niya patungo sa 3 taon lamang. Inamin ni Kate na takot siya kay Seth at sumunod siya sa lahat ng utos nito. Nabawasan ang kanyang kalayaan habang lumilipas ang panahon. Bago mangyari ang trahedya, pinag-utos ni Seth kay Kate na maghanap ng ikatlong kasama, ngunit hindi siya nakahanap. Habang lumilipas ang mga araw, lumalala ang tono ng mga mensahe ni Seth mula sa mga simpleng utos hanggang sa mga banta ng masamang kaparusahan kung hindi siya susunod. Si Kate ay nag-imbita kay Lizzie sa apartment ni Seth upang matupad ang kanyang utos. Hindi sinabi ni Kate kay Lizzie ang tungkol kay Seth. Nang dumating si Lizzie, masaya si Seth dahil maganda si Lizzie. Subalit nagalit at nabigo si Seth nang hindi umayon sa kanyang plano ang gabi. Sa unang bahagi ng gabi, nag-usap sina Kate at Lizzie. Matapos ang mga usapan, nanood sila ng pelikula at naglaro ng strip poker. Si Lizzie ang natalo at nagtapos na naka-underwear na lang si Lizzie.
Inirekomenda ni Seth na halikan si Kate, ngunit tumanggi ito dahil may karelasyon na siya. Pagkatapos, nagmungkahi si Seth na mag-isa sila ni Lizzie, ngunit tumanggi rin ito ng mariin. Galit sa kanyang pagtanggi, pumunta si Seth sa kanyang silid, kumuha ng itim na guwantes at lubid. Pagbalik niya, umupo siya sa likod ni Lizzie at bigla niyang sinakal ito gamit ang lubid na hindi man lang ito napahiyaw. Matapos ang pagpatay, tinuloy ni Seth ang kanyang plano at inabuso ang katawan ni Lizzie. Sa kabila nito, nanatiling tahimik si Kate sa tabi, nagpaliwanag na lubos siyang natatakot. Pagkatapos, itinapon nila ang bangkay ni Lizzie sa Pierce Island at nilinis ang sasakyan niya bago umuwi. Noong pagdinig, halatang hindi tapat ang emosyon ni Kate na naging dahilan ng pagdududa sa kanyang sinasabi. Ang depensa ng akusado ay aksidente ang pagkamatay ni Lizzie habang sila ay may intimate na aktibidad. Ang prosecution ay tumutok sa premeditated na pagpatay, binigyang diin ang paggamit ni Mazzella ng guwantes upang itago ang ebidensya. Noong August 14, 2014, si Seth Mazzella ay nahatulang may sala ng unang degree na pagpatay sa pamamagitan ng pagsakal at pagsamantala. Siya ay hinatulang makulong ng habang buhay na walang posibilidad ng paglaya. Si Kate McDonald, na 20 taong gulang, ay tumanggap ng 3 taon na parusa dahil sa kanyang pakikipagkasunduan sa krimen. Noong 2016, nakalaya si Kat at mula noon ay hindi na siya aktibo sa mga social network. Sa kabila ng paghatol sa mga salarin, hindi natagpuan ang bangkay ni Lizzie Marriott. Naniniwala si Bob at Melissa Marriott na ang parusa ay napakababa para sa dating kaibigan ni Lizzie. Bagaman nakulong ang salarin, hindi nila ito tinatawag na katarungan. Patay na ang kanilang anak at hindi na ito magbabalik. Gayunpaman, ang kaso ni Lizzie ay maaaring magsilbing halimbawa para sa ibang kababaihan. Journalism serves as a beacon of truth in the murky waters of crime and injustice. By shedding light on unlawful acts and providing a platform for accountability, journalists play a pivotal role in the pursuit of justice. Their relentless quest for facts not only informs the public, but also pressures law enforcement and judicial systems to act with diligence and integrity. In essence, journalism is the watchful eye that ensures crimes do not lurk in the shadows, fostering a society where justice prevails and peace thrives.